Naka-on na siya. Okay. Magandang hapon. At wala na pala. Nakakatakot naman ako dito. Pulahan lahat. Kasi ito yung mga dating kalaban namin nung kami nandoon pa sa field. Mga pulahan. Okay. So, ngayong hapon ay ako ang magsasalita sa inyo. At kung ano man ang aking sasabihin ay wala na kayong magagawa. Kasi akong speaker ninyo. At ang maganda dito, ako ay binigyan ng talata, isang talata lamang na kung saan ay aking i-expound sa inyo. Uh, ito ay nandoon sa unang Juan, uh, kabanata 4 doon sa talatang 11. Sino ang may Bible? Dapat may Bible kayong lahat. Dapat meron. Kasi hindi kayo pumupunta ng simbahan na wala kayong dalang banal na kasulatan. Ito yung reason kung bakit kayo pumupunta at nananambahan sapagkat ito ay yung panahon na kung saan tayo ay nakikipagtagpo sa ating Panginoon. At hindi natin siya matatagpo at hindi natin maiintindihan kung ano ang kanyang sinasabi kung wala tayong hawak na kasulatan o yung kanyang salita. Okay, ngayong hapon ay mukhang kayong lahat ay nai-inlove. Kitang-kita ko diyan sa inyong mga damit at sa inyong mga palamuting puro puso. Kala ko'y tapos na ang Valentine's. Meron palang Valentine's sa Marso. Ano? At ang sabi dito, ang ibinigay niyong talata sa akin ay tayo'y umiibig sapagkat siya ay unang umibig sa akin. Alam niyo, kaya ako'y nagtatanong kanina, ano ba itong ating ito? Ito ba yung worship service or praise and worship? Kasi magkaiba yung dalawang yan. Kapag sinabi mong worship service, ito ay yung mostly old school, na ang mga kinakanta ay mga inaryo. At yun namang praise and worship, ito yung latest model ngayon eh. Ito yung ginagamit ngayon ng mga Kristiyano sa kanilang pananambahan. Ang pagbibigay ng mensahe ay depende kung ito ay worship service o ito ay praise and worship. Kasi kapag ito ay worship service, ay medyo in-depth ang pagpapaliwanag ng mga pastor. Subalit kung ito naman ay praise and worship, at lalo na kayo mga kabataan, ay pwedeng tayo ay parang brother lamang. Hindi ba? So ngayon, tayo'y umibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. Actually, yung aking mensaheng ginawa at ginaw ay malayo sa sasabihin ko sa inyo sapagkat ang aking preparation is different from what I will be talking to you today. Okay. Ang sabi dito ay tayo'y umiibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. Na ang ibig sabihin ay merong ano ba yung reciprocal o reciprocate. Ano? Ibig sabihin ay nagpapantayan yung dalawa. At ang sabi niya, ginawa mo ito sa akin at dahil ginawa mo ito sa akin, ito rin naman ang gagawin ko sa iyo. So, ibig sabihin, magbalansehan tayong dalawa. Kapag ginawan mo ako ng mabuti, gagawan kita ng mabuti. Kapag ginawan mo ako ng hindi mabuti, gagawan kita ng hindi mabuti. Reciprocate. Di ba? Dapat pantayan tayo. At dito sa talatang ito, actually, ang background nito ay medyo, ang pinag-uusapan kasi dito ay meron kasing mga tao na nagtuturo noong kapanahonan. This will be a first century church, mostly mga 67 or late na yan, late ng mga 67s, before ng 70s. At ang pinag-uusapan kasi dito ay meron daw mga tao na kung saan ay nagtuturo sa simbahan na ang kanilang itinuturo ay yung daw lahat ng ginagawa ng physical na katawan ay masama. Subalit ang ginagawa daw ng spiritual, yung hindi nakikitang bagay, lahat ay mabuti. So ibig sabihin, kapag ikaw ay may katawan, ito ay masama. Ang tawag dito sa sistema ng kaalaman nito ay Gnostisismo. Now, doon sa Gnostisismo, lumalabas kasi na si Jesus dahil sa siya ay may katawan, siya ay masama.
Kasi may katawan siya eh. So, meron pang isang katuruan sa Gnosticismo na sinasabi na si Jesus lang daw ay nagkaroon ng spirito nung siya'y bautismuhan at ito daw spirito na to na kay Jesus ay umalis noong si Jesus bago mamatay doon sa krus. So, ito yung katuruan na naganap noon at ito yung katuruan na kung saan ay nilalabanan ni Apostol Juan doon sa kanyang simbahan. Actually, hindi lang sa kanyang simbahan sapagkat ang kanyang sinusulatan dito ay tinatawag na encyclical letters. So, ibig sabihin yung lahat ng Kristyanismo o yung simbahan ng mga Kristiyano doon sa Asia Minor na inaatake ng ganitong katuruan ay sinasabihan ni Apostol Juan. Ngayon, hindi naman masama ang loob ni Apostol Juan dito sa mga simbahang ito sapagkat ang mga Kristiyanong simbahang ito ay matatag. At sila ay hindi madaling ma-persuade o mahikayat ng ganitong katuruan kung kaya't si Apostol Juan ay nagaganap. At dahil sa kagalakang ito, sinasabi ni Apostol Juan na ang tunay na katapat ng katuruang ito ay ang pag-ibig. Ano? At sinasabi ni Apostol Juan, napakasimple lang eh. Ang tungkol sa pag-ibig na sinasabi ni Apostol Juan ay, ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Pag ang pag-ibig ay nagmumula doon sa iyong boyfriend, anong klaseng pag-ibig yan? May intensyon. Di ba? Pero kung ang pag-ibig na ibinibigay sa iyo ay isang pag-ibig na nagmumula sa Diyos, medyo may tama ka yan. Medyo check. Kasi, ang sabi dito ni Apostol Juan, ang pag-ibig daw o ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Paano natin masasabi na ang tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos? Tatandaan nyo doon sa 1 John 1:9, kung tayo ay nagkasala. So, sinasabi ni Apostol Pablo sa atin na ang lahat daw ng tao ay nagkasala at walang matuwid sa atin, kaya kahit isa walang matuwid. Pero binigyan tayo ng probisyon ng ating Panginoon sa kanyang pag-ibig na sinasabi niya na kung ang ating kasalanan ay ating ihingi ng tawad sa Kanya, i-confess natin ang ating kasalanan sa Kanya, siya ay Diyos na matuwid na kung saan ay magpapatawad sa atin. Yun ang pag-ibig ng Diyos na kung saan ay hindi kayang ibigay ng iba. Hindi ba? Meron kayong mga kaibigan na kapag kayo ay nagkasala sa Kanya, anong ginagawa sa inyo? Iniibig din ba nila kayo sa inyong pagkakamali? Hindi pa pagtalikod ninyo meron ng marites agad. Di ba? At ang tawag niyo pa nga dito ay backstabbing. Di ba? At kapag ikaw ay binackstab, ang sabi mo ay aray. Hindi ba? At ikaw ay nagagalit din sapagkat ito ay hindi mo inaasahan dahil ang tunay na pag-ibig, ang sabi ng Panginoon, ito ay nagpapatawad. So, dahilan sa ang Diyos ang unang umibig sa atin, ang ginawa niya, bagamat tayo makasalanan pa, at tayo ay walang pag-asa doon sa sinasabi ng Panginoon na kaharian o buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, dahil sa sila'y nagkasala at wala silang magagawa sa kanilang mga kasalanan, at ang sabi dito, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, they will go to hell. But the provisions of God is very, very good. Nakita ng Diyos tayo na makasalanan at ang sabi niya, iniibig ko ang tao. At dahilan sa pag-ibig ng Diyos sa tao, ano kanyang ginawa? John 3:16. Hindi ba? Gusto niyo marinig ang John 3:16 ko? Huwag na. Tumatawa sila kasi pag narinig nila ang John 3:16 ko eh. Anyway, so ang sabi dito, ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa anak niyang ito ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. There is no other way that a person that could go to heaven without the assistance or without the presence of God. So, dahil dito, yung ating mga kasalanan na ito ay patatawarin ng Diyos dahil iniibig niya tayo. Yung pag-ibig ng Diyos na ginawa niya na kung saan sukdulan na siya ay ipinako para dalhin ang kasalanan natin at hindi tayo mapahamak. Ganun niya tayo inibig. Inibig tayo ng Diyos. Ito ang una sa lahat. Ikalawa,
Tayo ay tinawag ng Diyos na ibigin siya. Dahilan sa inibig tayo ng Diyos, gusto ng Diyos na ibalik niya ang pag-ibig niya yung pag-ibig niya sa atin ay ibalik sa Kanya. Ibig sabihin, binigyan kita, pero you should be grateful. Nakakita na ba kayo nakaranas na ba kayo ng tao na, o kaibigan niyo, kaklase niyo, whatever, you've done so much good to them and yet ungrateful sila? Anong feelings niyo? Do you feel good? Di ba hindi? Likewise, God is asking us to reciprocate yung love na ibinigay niya sa atin. At yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin, kung ito'y ating susuklian, kung ang ibinigay ng Diyos sa atin ay ganyang kalaki, baka yung kaya natin isukli ay ganun pa lang, ganun lang, katiting. Katiting, di ba? Mapagsak pag nag-o-offering, katiting, tapos sabi niya, dagdagan, malaki. So, the same thing na hindi natin kayang suklian ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero, hindi man natin kayang suklian kung ipinapakita naman natin sa Panginoon ang ating effort, and that would be good. That would be good. Hindi natin kayang gantihan kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kaya yun. Kasi hindi natin kayang isakripisyo yung buhay. In fact, sabi ng Panginoon, kung talagang ano, isakripisyo yung buhay niya para sa kapwa niya, gagawin yan? Unless sundalo kayo. You will die for your country and you will die. That is another kind of love. Okay. Pero kung sa normal na pag-ibig naman, bagamat hinihingi ng Diyos kung paano niya tayo minahal, ibalik natin ang pagmamahal niyan sa ating Panginoon. Kaya niyo ba yun? Kaya niyo yung ibalik yung pagmamahal ng Panginoon sa Kanya? Kapag minahal ninyo ang Panginoon, mahirap yon kasi mamahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Ibig sabihin, when you are loving God, you have to love God in totality of yourself. Dapat iibigin mo ang Diyos na Kanyang hinihingi sa iyo, na ang pag-ibig na ibibigay mo sa Diyos ay iyong kabuuan. Hindi hinihingi ng Diyos na ibigin mo siya na may reservation. Kinakailangan, if you love God, love Him with all your heart, with all your mind, and with all your strength. That is the kind of love that God is demanding on us. At napakaliit noon ikumpara doon sa pag-ibig na binigay niya sa atin. Okay, so papaano natin may papakita sa Panginoon na sinasabi natin, Panginoon, ibinabalik ko ang pag-ibig ko sa iyo? Paano natin may papakita yon? May papakita natin yon sa pamamagitan ng pag-ibig naman natin sa ating kapwa. Whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Kung mahal mo ang Panginoon, ay susundin mo ang sinasabi ng Panginoon na kung mahal mo ako, ibigin mo ang iyong kapwa. Sino ang iyong kapwa? Yung kapitbahay ninyo na wala nang ginawang magmarites sa inyo, yung inyong kaklase na wala nang ginawang mag-backstabbing sa inyo, di ba? O yung kaibigan nyo na walang ginawa kundi magpalibre na lang ng magpalibre, hindi naman naglilibre pabalik. Di ba? So, madaling umibig kapag ang tao ay kaibig-ibig. Pero kapag ang tao ay hindi kaibig-ibig, mahirap ibigin. Tama ba ako? At hindi nyo ito maiiwasan kahit sa barkada ninyo, kahit sa simbahan, kahit sa pamilya, meron at meron kayong hindi magugustuhan. Di ba? Sa barkada nyo, kung 5 kayo, meron at merong isa dyan na mahihirapan kayong ibigin. Naranasan nyo na ba yun? Pero ang pinakamahirap sa lahat, kung hindi nyo kayang ibigin ang sarili nyo. Yun ang problema sa lahat. Hindi ba? So,
Ang sinasabi ng Panginoon, una kitang inibig, ibigin mo ako, at ipakita mo ang pag-ibig mo sa akin sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa iba. That is the equation of loving God. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Nung sinabi natin tayo'y umiibig, totoo ba yung ating pag-ibig na yun? Because ang pag-ibig ay hindi madamot. Ang pag-ibig ay mapagbigay. Ang pag-ibig ay hindi gumaganti. Ang pag-ibig ay hindi, even when you go dun sa chapter 13 no, ng Corinthians, but even then, ang pag-ibig ay hindi mapaghiganti. Alam niyo, madaling sabihin yan. Napakadaling sabihin. Lalong-lalo na kung ang tao ay nagkasala sa iyo ng malaki. Halimbawa, yung taong yon pinatay ang nanay mo. Kaya mo ba siyang ibigin? Hindi. Pero habang hindi mo siya iniibig, sino ang sinisira mo? Ang iyong sarili. Bakit? Sapagkat yung pag-ibig na ibinigay sa iyo ng Diyos ay pinapalitan mo ng pagkamuhi. Yung pag-ibig na ibinigay sa iyo ng Diyos ay pinapalitan mo ng pagkagalit. Ngayon, may kasalanan siya sa nanay ko, I need justice. Di ba? Sa lahat ng pagkakasalang ginawa sa atin, paano ko yan iniibigin, ay kinakailangan ko ng hustisya. Pero pagdating sa hustisya, anong sabi ng Panginoon? Huwag kang gumanti, ako ang gaganti. Hindi ba? Ang sabi niya. Pero ito ba'y madaling paniwalaan? Hindi. Bakit? Sapagkat hindi tayo naniniwala na yung hustisya na gusto nating makamit ay kayang ibigay ng Diyos. Nagdududa tayo. Kaya yung pagpapatawad ay hindi natin maibigay at ang pag-ibig ay nawawala sapagkat hindi natin pinagtitiwalaan ang Diyos, natutuparin niya ang kanyang sinabi. Mahirap yun. Kasi ikaw yung apektado. Madaling sabihin yan kung magagaling sa akin. Dahil hindi naman ikaw ang nasaktan, hindi sa iyo nangyari. Gayon pa man ang sinasabi ng Diyos, wala namang kondisyon ng Panginoon sa pag-ibig mo sa iyong kapwa. Ginawan ka ng mabuti, ginawan ka ng masama, iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa. Now, how would you reconcile if you have hatred in your heart? How could you love that person na utos sa iyo ng Diyos? Then you have to learn how to forgive. You cannot love if you do not know how to forgive. Kinaya tayong mahalin ng Diyos sapagkat kinaya ng Diyos na patawarin tayo sa ating kasalanan. If you cannot forgive, you cannot love. Mahirap gawin yan, but it is required. Hindi ito pakiusap ng Diyos, ito'y utos sa atin. And it makes us different from the rest. Ito ang naghihiwalay sa atin doon sa mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang mga hindi Kristiyano, ang kanilang hinahangad ay paghihiganti. Tayo bilang mga Kristiyano, dahilan sa pag-ibig ng Diyos na tayo pinatawad, ang hinahanap natin ay katahimikan. At nagagawa lamang natin maging tahimik ang ating sarili kung marunong tayo magpatawad. Hindi tayo po pwedeng umibig kung hindi tayo pwedeng magpatawad. At ang hinihingi ng Diyos ay inibig ko kayo, ibalik nyo sa akin ang pag-ibig niyan sa pamamagitan ng pag-ibig nyo sa ibang tao, sa inyong kapwa, whether that person is lovable or not lovable. Diba? Yun ang kagustuhan ng Diyos at yun ang ating gagawin. Yun ang ating susundin at yun ang ating magiging pamantayan. And that will make us different from the rest of the world because we know how to love, what they know is to hate. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat po sa buhay po ni Tatay Arnel. Nalaman po natin ang kahalagahan ng pag-ibig
pag-ibig at sino ang pag-ibig. Bilang appreciation po, Tatay Arnel, meron po kami na konting regalo and dito Alam mo, dito na lang ako palagi magsasalita. Ito po, Ay. ang certificate Oh! of appreciation is given to Tatay Arnel Cruz for being an instrument of God in sharing word of encouragement and wisdom as speaker during the youth service featuring First Love Because He Loved Me First at Blessed in Christ by Grace Church Tansa. Maraming salamat po. Paano niyo nalaman na ako'y magsasalita ng... Sige po. And gusto niyo, ano po yung munting regalo na galing sa iyo. And Okay. nice po namin na magkaroon po kami ng picture taking po dito po sa gitna po. Ayun. Okay. Ibigyan po namin na Louis by youth po. Okay, As okay. members po ng ating gawain. Sige po. Mga youth, smile. With Tatay Arnel. Sige po. Ayan po. Kuya Obin. Oh, let's go. Huwag lang po kayo dito. Dapat ganito sa worship service natin sa sa adults. Sige po. Dito, ganito. Ako. Kuya. Ibuti. Doon sa unahan. Ayan. Alibay, makina. Yeah. Smile you! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Last one. Rocky. 1, 2, 3. Tapos heart pose po. Last pose mo lang. Heart. 1, 2, 3. Ayan. Thank you po. Palakpakan natin ng Lord. Ulit ang word naman kay Arnel.